Josefa Llanes Escoda, ang babaeng nagtaguyod ng kababaihan at Girl Scouts. Sa bawat pahina ng kasaysayan ng Pilipinas, may mga pangalang kumikislap, mga revolusyonaryo, mga leader, at mga mandirigmang humubog sa ating kalayaan. Ngunit may mga bayani ring tahimik na kumilos, hindi man naghahawak ng sandata, pero nag-iwan ng pamana na mas malalim kaysa bala at baril. Isa sa mga babaeng ito ay si Josefa Llanes Escoda, isang leader, aktivista, edukadora, tagapagtaguyod ng kababaihan, at itinuturing na ina ng Girl Scouts of the Philippines. Ito ang kanyang kwento, isang kwento ng tapang, paglilingkod at pagmamahal sa bayan. Noong ika-20 ng Setyembre 1898, sa Dingras, Ilocos Norte, isinilang si Josefa Madamba Llanes. Lumaki siya sa isang pamilyang may matibay na pagpapahalaga sa edukasyon, disiplina at malasakit sa kapwa. Ang batang si Josefa ay hindi basta-basta. Matapang ang loob, malakas ang boses, at maaga pa lang ay ipinakita na ang likas na kakayahan sa pamumuno. Siya ay honor student, mahusay sa akademya, at lagi ring nangunguna sa mga aktibidad sa paaralan. Mula pa lamang sa kanyang kabataan, malinaw na ang isang tulad niya ay hindi nakatadhana para sa ordinaryong buhay. Mayroon siyang misyon. Nag-aral si Josefa sa Philippine Normal School sa Maynila, kung saan nagtapos siya bilang isang guro. Hindi pa nagtatagal, nakilala siya bilang isang aktibong tagapagsalita sa mga organisasyon para sa kababaihan at edukasyon. Naging pangulo siya ng National Federation of Women's Clubs, NFWC, at nanguna sa pagsusulong ng mga karapatan ng kababaihang Pilipina. Ngunit ang pinakamalaking laban na kinaharap ng kababaihan noong panahong iyon, karapatang bumoto. Sa panahong iyon, ang boto ay pribilehiyo lamang ng mga lalaki, ngunit hindi pumayag si Josefa. Para sa kanya, kung ang kababaihan ay may tungkulin sa lipunan, dapat din silang magkaroon ng boses sa pamahalaan. Naglibot siya mula Luzon hanggang Mindanao, nagbigay ng talumpati, nag-organisa ng mga grupo, at nagkapirma ng libu-libong kababaihan upang ipakita sa Kongreso na karapat-dapat silang maging bahagi ng prosesong demokratiko. At noong 1937, salamat sa walang tigil na advokasya ni Josefa at iba pang leader, nagkaroon ng karapatang bumoto ang mga kababaihang Pilipina. Isa itong monumental na tagumpay, isang tagumpay na hanggang ngayon ay bahagi ng pundasyon ng ating lipunan. Sa kanyang mga gawain at paglalakbay, nakilala ni Josefa ang isang binatang leader at sosyal na manggagawa, si Antonio Escoda, isang kilalang civic leader at opisyal sa Boy Scouts of the Philippines. Nagkatugma ang kanilang adhikain, paglilingkod, disiplina, at pag-angat ng kabataan at bayan. Ikikinasal sila noong 1925 at mula noon ay naging magkapareha hindi lang sa buhay kundi sa misyon. Mula sa kanyang asawa, nakita ni Josefa ang kahalagahan ng scouting, isang kilusan ng pagpapalakas ng kabataan sa pamamagitan ng disiplina, survival skills, at pagmamahal sa bayan. At dito nagsimula ang apoy na magdadala kay Josefa sa isa sa pinakamalaking ambag niya sa bansa. Noong 1930s, napansin ni Josefa na walang katumbas ang Boy Scouts para sa mga batang babae. Para sa kanya, ang kababaihan ay dapat ding sanayin, hindi lang sa pagtahi o pag-aalaga, kundi sa liderato, pangangalaga sa kalikasan, disiplina, at pagiging handa sa anumang hamon. Sa suporta ng World Association of Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS, nagtungo si Josefa sa Estados Unidos upang mag-aral ng scouting. Umuwi siyang may daladalang kaalaman, lakas ng loob at malinaw na pangarap. Noong Marso 10, 1940, itinatag niya ang Girl Scouts of the Philippines, GSP. Ito ay hindi lamang organisasyon, ito ay isang kilusan. Isang kilusan upang palakasin ang kababaihan. Isang kilusan upang bigyan ang mga batang babae ng boses, pagkakataon at espasyo upang matuto at maging leader. Mabilis na lumawak ang GSP, libu-libong kababaihan ang sumali. Nagkaroon ng mga kampo, pagsasanay, community service, at mga programang naghubog ng tapang at disiplina ng kabataang Pilipina. At ang babaeng nasa likod nito, tahimik na nagmamasid ngunit malakas ang loob, si Josefa. Sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1941. Nasakop ng hukbong hapon ang Pilipinas. Hindi pa man lubos na lumalakas ang GSP,
Kinailangan agad ng bansa ang tapang at malasakit. Hindi nag-atubiling kumilos si Josefa at ang kanyang asawang si Antonio. Ginamit nila ang kanilang koneksyon, kakayahan at impluensya upang tulungan ang mga bilanggo ng digmaan POWs sa Camp O'Donnell, Cabanatuan at Bilibid Prison. Nagpuslit sila ng pagkain, gamot, kumot, damit, mensahe at maging impormasyon para sa mga sundalong Pilipino at Amerikano na bihag ng Hapon. Ang gawaing ito ay lubhang delikado. Kapag nahuli ka, maaaring ikaw ay barilin, saktan o walang awang guluhin ang iyong pamilya. Ngunit alam ni Josefa ang katotohanan, may tungkulin siya sa bayan. Hindi niya kayang huminga ng may kalayaan habang ang kanyang kapwa Pilipino ay naghihirap. Noong 1944, napansin ng mga Hapones ang mabilis na pagpasok ng mga supply sa mga piitan. Unti-unti nilang natunton ang pinagmumulan. Isang gabi, dinakip si Antonio Escoda. Hindi nagtagal, pati si Josefa ay inaresto. Isinailalim sila sa matinding interogasyon. Ayon sa mga nakaligtas na saksi, hindi man daw sumigaw si Josefa. Hindi niya ibinunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang mga kasama. Hindi siya bumigay, hindi siya lumuhod, at hindi siya nagmakaawa. Dinala siya sa Fort Santiago, ang kinatatakutang kulungan ng mga Hapones. Doon siya paulit-ulit na tinanong, pinahirapan at sinaktan. Ngunit kahit sa gitna ng impyerno, nanatili siyang matatag. Ang huling ulat tungkol kay Josefa ay noong unang bahagi ng 1945. Mahina, sugatan, payat, ngunit matapang pa rin ang mga mata. Ayon sa mga tala, siya ay pinatay ng mga Hapones at ang kanyang katawan ay hindi na natagpuan. Wala man siyang puntod, ang kanyang pamana ay nakaukit sa kasaysayan ng bansa. Hindi namatay ang adhikain ni Josefa. Hindi kailanman maglalaho ang alaala ng isang babaeng tumindig para sa karapatan ng kababaihan, tumulong sa mga bilanggo ng digmaan, at nagtatag ng isang kilusang patuloy na yumayabong hanggang ngayon. Ngayon, ang Girl Scouts of the Philippines ay may milyon-milyong miyembro sa buong bansa. Mga batang babae at kabataang hinuhubog sa katapatan, disiplina at tapang. Sa bawat uniformeng berde, sa bawat camping, pagbibigay serbisyo o community project. Sa bawat batang babae na natututong tumayo sa sarili niyang paa. Nariyan si Josefa, ang kanyang mukha ay makikita rin sa ating 1,000 bill kasama nina Jose Abad Santos at Vicente Lim, tatlong bayani ng panahon ng digmaan. Ngunit higit pa rito, ang tunay na halaga ng kanyang buhay ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa mga babaeng patuloy na nakatayo, lumalaban at naglilingkod sa bayan. Si Josefa ay hindi lamang ina ng Girl Scouts. Siya ay isang tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan, isang as kapambansang leader sa panahon kung kailan ang kababaihan ay madalas itinatabi. Isang makabayang tumulong sa mga sundalo at preso ng digmaan. Isang martir na nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Isang simbolo ng lakas ng kababaihang Pilipina. Sa panahon ngayon na parang lubhang maingay ang mundo, na maraming opinyon at haka-haka, palaging mahalagang balikan ang mga tulad ni Josefa, mga taong hindi nag-ingay, di tayo zahir sinay, o isatahan ni Tam, with nag-iwan ng ingay na hindi malilimutan. Ano ang natutunan natin mula kay Josefa? Una, ang tapang ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan. Si Josefa ay hindi sundalo, hindi nakipagdigma gamit ang baril. Pero lumaban siya sa paraang alam niyang tama, sa advokasya, sa edukasyon, sa paglilingkod. Ikalawa, ang kababaihan ay may mahalagang papel sa lipunan. Kung hindi lumaban si Josefa para sa karapatang bumoto, hindi ganoon kaganda ang posisyon ng kababaihan sa atin ngayon. Ikatlo, ang paglilingkod ay hindi kailangan ng kamera o palakpakan. Ang tunay na bayani ay hindi naghahanap ng spotlight. Sila mismo ang nagpapaapoy ng ilaw para sa iba. Ikaapat, ang kabayanihan ay handang magbayad ng halaga. At sa kaso ni Josefa, ang halagang iyon ay ang kanyang buhay. Kung may larawan ng isang babaeng hindi lumuhod sa takot, hindi umatras, at hindi bumigay sa pang-aapi, iyon ay si Josefa Yanes Escoda. Hindi niya inuna ang sarili, hindi niya inuna ang seguridad, hindi niya inuna ang kaginhawaan. Yang inuna niya bayan, kabataan, kababaihan. At sa huli, iyan ang sukatan ng tunay na bayani. Hanggang ngayon, siya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat batang babaeng nangangarap,
Sa bawat Pilipinong naninindigan, sa bawat taong humaharap sa dilim ngunit pinipiling lumiwanag. Ito ang kwento ni Josefa Yanes Escoda, isang babaeng hindi lamang nagtatag ng Girl Scouts, kundi nag-iwan ng pamana ng lakas at pag-asa para sa buong bayan.